malaki na yung deficit. So, kumbaga, walang savings ang government to provide oil subsidies, no? So, in the past, meron kang oil price stabilization fund. Nawala yon. So, sana, in the future, yung excise taxes on fuel, i-save nila yon, create an oil price stabilization fund. At hindi gagastusin yon, gagastusin lang yan during crisis na ganito na they can provide subsidies for for oil price stabilization. So ngayon wala silang ganung kapasidad kasi nga nag-overspend na nga, nag-uutang pa, tapos hindi pa binabalik yung mga ninakaw. No one is being made accountable. So magkano lang ang sinuli nung sinasabi nilang mga USEC? Uh, 600 million. Magkano yung nawalang pera? 1.5 trillion. So kumbaga, barya lang yung sinoli sa gobyerno. It's just all for show. So, kung isoli nila yung perang yon, yung 1.45 trillion, napakalaking bagay nun para makatulong sa ganitong klaseng krisis. Pero ma'am, matanong ko lang po, kasi nga, meron pong palusot, paliwanag ang gobyerno po, hinggil nga po dito sa kung bakit hindi nila binawasan po ng excise tax ang gasolina at itong diesel. Kasi matatandaan natin, nagdeklara po si Pangulong Bongbong Marcos, ang binawasan lang po ay ang LPG at kerosene. Ang paliwanag po nila, kesyo, 30% daw po or maraming porsyento daw po sa gumagamit ng diesel and gasolina ay mga mayayaman. Ma'am Cora, ano pong masasabi niyo po rito? Kaya hindi nila binawasan. Mga mayayaman lang daw po ang makikinabang dito. Parang malayo naman yata sa katotohanan yun kasi nga ang diesel ay ginagamit ng mga jeepney, di ba? So, parang hindi tugma yung kanilang logic. Opo, at pero sa tingin niyo po ma'am, kung kayo po ang tingin ninyo may win-win solution, alin pong hakbang ang dapat gawin po ng gobyerno na makakabenepisyo ang ating mga kababayan at the same time ay meron pa rin makokolekta kahit papano ang ating gobyerno? Unang-una, tigil na nila yung corruption kasi ang corruption, sinasiphon off niya yung government funds na dapat gamitin sa pagbibigay ng trabaho through infrastructure projects. At saka, ikalawa, mag-austerity measures sila. Bawasan nila yung mga hindi kailangan gastusin, kagaya ng mga travel expenses, mga seminars abroad, mga workshops nila sa mga resorts, ganyan. So malaking matitipid nila dyan. Tapos, pag nagawa nila yun, di pwede na silang magbigay ng subsidiya or at least konting tulong or ibaba yung mga taxes. Kasi ang problema nila talaga, kaya hindi nila maibabayan kasi liliit yung budget di ba? So, kung corrupt yung government mo, pag liniitan mo yung budget, yung flexibility nila for corruption becomes less. So, ganun ang nakikita ko. Kaya, unang-una dyan, dapat itigil na yung corruption talaga. Kumbaga, magtino talaga dapat ang gobyerno at magkaroon ng fiscal discipline. Kaya bang i-absorb ng gobyerno, Ma'am Cora? Halimbawa, pag payagan yung hiling ng nakararami na bawasan, lalong-lalo na yung VAT, kasi ito pong krisis naman hindi lang naman po iisang sektor ang apektado nito. Lahat po, no? Lahat ng gumagamit po, no? Pati yung mga, kasi tumataas din ng bilihin sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya marapat na makakabenepisyo lahat mula sa pinakamababa hanggang sa middle class lalo din, no? Na siyang nagbabayad malimit ng buwis, no? 10% ang gusto na ibaba doon sa VAT sa lahat po ng mga produkto. Kaya bang i-absorb lang ito muna? Kasi na-absorb nga nila during corruption Yung trilyong pisong nawala. Eto, mas makikinabang lalo yung taong bayan. Kaya kung kaya. Kaya lang mangungutang ang gobyerno. Ngayon, ang utang ng gobyerno, 18 trillion. Di ba? Ngayon, yung public deficit or fiscal deficit ng gobyerno last year was 1.8 trillion. So this year, dahil mas mataas yung budget,
So magiging 2 trillion yung deficit. So ibig sabihin yung utang mo dadagdag ng 2 trillion. So magiging 20 trillion na instead of just 18. So yung worry ko is for the long term kasi habang nangungutang ang gobyerno, lumalaki ang utang ng bawat Pilipino, pati yung mga bagong panganak may utang na yan. So right now, ang utang ng bawat Pilipino is about 153,000 pesos on a per capita basis. So gusto niyo pa bang dagdagan yan? Kaya ganyan hindi nila kasi walang flexibility. Actually, ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos napakalawak at saka talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Opo, meron niyang nabanggit si Congressman Leandro Leviste po, ma'am, na mga bagay na naglaan po ng pondo ang ating gobyerno sa iba't iba pong mga nakaplano, like kagaya po dito sa ilang 20 billion pesos ata yung para sa ating hosting, no? Tapos yung mga travel allowance or travel expenses, meron pa doon sa mga confidential funds, lalo na sa Office of the President. Tingin ninyo, pwedeng i-give up itong mga pondong ito lalo na sa panahon ng krisis? Actually, makikita mo yan, yung political will, wala eh. Kasi tinan mo, yung PhilHealth, may order ng Supreme Court. Sinoli na ba yun? PhilHealth funds. Hindi pa, di ba? So, sa akin parang yung political will wala dun eh. So, kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino, dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Hanggang ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso at ng executive department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Sabi nga ni Congressman Leviste, quote-unquote, sa kanyang recent post, ayaw ng gobyernong ibaba ang buwis, hindi lang dahil mababawasan ng kita, kundi mababawasan din ang magpapapicture sa pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa, Ma'am Cora. Correct. Kaya nga sabi ko, the priority is politics kasi yung ayuda hindi naman tatagal yan eh, di ba? So, ang dapat ibigay nila trabaho kasi pag ayuda, panandalian lang yan. Gaano katagal itong krisis na to? So, magbigay sila ng 5,000 or whatever amount, di ba? Siguro mga 1 buwan, 2 buwan, o 3 buwan, makakatulong yan. Pero yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, gaano katagal yan? Hindi natin alam, di ba? So maski magbigay sila ng ayuda, pag tumaas naman yung mga bilihin, ganun din offset din yun. Opo. Dito naman po tayo sa independent foreign policy po natin, ma'am, which is sinasabi po yan ng konstitusyon. Maari din ba na magkaroon din ito ng advantage at disadvantage din po, no? At lalo na sa panahon ngayon na maghahanap tayo ng alternatibong mga lugar kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating langis. Pero may isang balita inamin ng DOE na kailangan munang magpaalam sa Estados Unidos bago tayo makabili ng krudo mula sa Russia, Ma'am Cora. Well, nakabili na naman tayo ng isang barko ng langis sa Russia, no? Kung talagang independent yung foreign policy, dapat ang pronouncement ng government we can have make our own decisions when it comes to providing for the resources of the general population. So mixed signals na naman yung as usual, this government has always been sending mixed signals. So yung sinasabi nila iba sa ginagawa. Kaya mahirap ngayon to depend or to believe kung ano yung gusto nila talagang gawin kasi iba yung sinasabi doon sa ginagawa at nangyayari. Opo. Dito naman po sa muling pag-alok ng San Miguel Corporation, lalo na doon sa Petron na ibenta po sa gobyerno uli. Parang ang unang naisa publiko na pag-offer nito way back panahon pa ng pandemya.
Maganda po bang hakbang yan na dapat ikonsidera ng ating gobyerno pagbili muli or pag-angkin muli dito po sa Petron? Lalo na matagal naman tayong nag-aangkat po ng langis po, Ma'am Cora. Well, siguro unang-una magkaroon sila ng batas na that will create a strategic oil reserve, no? Second, pag pagdesisyon na nila, kaya bang bilhin ng gobyerno ang Petron? Kasi yung excise tax nga, hindi nila mababa. Ito pang Petron, napakalaking kumpanya, may pera ba ang gobyerno? O baka pag yung pagbenta niyan, baka meron naman under the table diyan. So ang daming pwedeng pagdudahan, di ba? So sa akin parang okay, ayusin niyo muna yung policy ninyo when it comes to uh, facing the oil crisis, kasi hindi lang yan mangyayari this year. Laging kasi very political din ang langis, no? Kaya kung titingnan mo, hindi naman talaga yung supply ang problema. Ang naging problema is politics between the US and Iran. So dapat paghandaan nila long term, kasi laging volatile ang oil prices because of that political angle pagdating sa oil supply. So ayusin nila yung strategic oil policy nila, and then that's the time they will decide, bibilin ba natin ng petrol o hindi? Kasi they have to allocate a certain amount of fund to be able to buy that company. Opo, dito naman po sa usapin ng oil deregulation, ma'am. Siyempre, ma'am, kung ginawa itong batas na ito, may magandang maidudulot. Sa tingin niyo po, may advantage or mas maraming disadvantages po itong oil deregulation law? Or may kakayanan naman ang gobyerno na mas tama ang pag-i-implement po nito, Ma'am Cora? Actually, nandiyan na naman lahat ng elements para matugunan itong crisis na to. Kaya lang, yun nga, sabog kasi ngayon yung leadership eh. Makikita mo yung coordination nila when it comes to crisis management. Sabog na sabog, kaya napakatabang nung kanilang response, no, pagdating dito sa crisis na to. I guess that's a reflection of weak leadership. At sinabi mo nga na kaya naman tugunan to. Kung gusto talaga, kung may political will, kayang tugunan. Pero mahina na nga yung economy to start with. Tapos, wala pa masyadong investment. So, in the future, yung tax collections nila from corporates, ma-affect din yun. Bababa din yun kasi kung mahina ang business confidence, hihina din ang investments, tapos less jobs, so less taxes din on the jobs, no? So, yung revenue base ang threatened sa ganitong sitwasyon. Opo, bago lang po kay partner Almar, sinabi naman po ng DepDev, actually before pa itong crisis, meron na silang projection na makakamit natin yung upper middle income. Before pa itong crisis na ito at hanggang sa ngayon, dati ba meron ka na positibo na meron po kayo nakikita na makukuha natin at ang upper middle income? Tapos sa senaryo din ngayon, Ma'am Cora? Ayun na nga yung sinasabi ko, na iba yung sinasabi sa nangyayari. Kasi if your GDP slowed by from their projection of 5.5%, they only achieved 4%, no? At nung fourth quarter, 3% lang. So yung per capita GDP mo, nanghihina rin yan. So paano mo sasabihin na magwa-widen yung middle class kung mas maraming nahihirapan at tumaas pa ang unemployment, ba? So kung wala kang trabaho, di wala kang kakainin, saan ka kukuha ng pera pambili ng pagkain mo sa pang-araw-araw kung wala kang trabaho. So, ibang-iba talaga yung sinasabi kesa dun sa nangyayari. And this year, dahil sa inflationary pressure because of the price hikes in oil, ma-affect din lahat because oil is a basic commodity or essential commodity for all sectors. Hindi lang business yan, di ba? Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth, no? Baka nga hindi pa tayo mag-grow. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pronouncement na yan ng DepDep.
Hmm. Ma'am, sa konteksto naman po ng malaking ang umano'y malaking overspending at korupsyon sa pondo ng gobyerno, paano po nito direktang naapektuhan ang kakayahan ng pamahalaan na magbigay ng subsidy o ayuda sa gitna po ng oil crisis po? Ayun nga kasi napaka-narrow na nga nung revenue base tapos malaki na yung deficit. So kumbaga walang savings ang government to provide oil subsidies, no? So in the past meron kang oil price stabilization fund. Nawala 'yon. So sana in the future yung excise taxes on fuel, i-save nila 'yon, create an oil price stabilization fund. At hindi gagastusin 'yon, gagastusin lang 'yan during crisis na ganito na they can provide subsidies for for oil price stabilization. So ngayon wala silang ganong kapasidad kasi nga nag-overspend na nga, nag-uutang pa, tapos hindi pa binabalik yung mga ninakaw. No one is being made accountable. So magkano lang ang sinoli nung sinasabi nilang mga USEC? Uh, 600 million. Magkano yung nawalang pera? 1.5 trillion. So kumbaga barya lang yung sinoli sa gobyerno. It's just all for show. So kung isoli nila yung perang yon, yung 1.45 trillion, napakalaking bagay nun para makatulong sa ganitong klaseng krisis. Mm. Ma'am, kung mahina ang piso at tumataas ang global oil prices, paano po nito pinapalala ang inflation at ano po ang limitasyon ng monetary policy sa ganitong sitwasyon po, ma'am? So double whammy yan kasi imported lahat ng langis natin, di ba? So tumaas na nga yung presyo ng langis, nanghina pa yung piso. So ibig sabihin yung importation cost natin mas mataas. So talagang mas apektado tayo on a peso basis per liter of oil. Yun. So hindi maganda yung nangyayari talaga. Ganyan. Ma'am, gaano po ka-sustainable ang patuloy na asa ng ekonomiya sa OFW remittances bilang panangga laban sa recession, lalo na sa harap ng global uncertainties po? Actually, threatened rin yung OFW remittances kasi napakadaming Pilipino sa Middle East, no? At nakikita natin ngayon marami sa kanila umuuwi. Hindi ko alam kung yung nandoon na retain nila yung trabaho nila dahil nga medyo affected rin yung economies ng mga countries doon sa Middle East, especially uh, UAE tsaka Saudi Arabia kung saan binobomba rin yung mga strategic facilities nila, no? And at alam niyo naman na napakaraming Pilipino na nagtatrabaho dun sa mga lugar na yun. So maaaring nung binomba yung mga facilities na yun, may mga nawalan ng trabaho din doon. So tingin ko medyo magsuslow down kung hindi man mag-negative, magsuslow down yung OFW remittances. Ang nakakalungkot dyan, last year, kung wala yung OFW remittances, dapat nag-recession na ang Pilipinas. In other words, nung fourth quarter, malamang nag-negative na yon. Kaya lang, kasi nga negative na yung investments nung fourth quarter. No? Tapos yung infrastructure mo, especially construction, napakalaki ng binagsak. So, kung hindi maganda ang growth ng OFW remittances, yun nga yung magiging problema kasi baka nga mag-recession na tayo this year. Ma'am, bago itong krisis sa Middle East, nakakaranas na yung ating bansa ng krisis. Ano-ano po yung structural weaknesses ng Philippine economy na lalo pong nagpapahirap sa pagresponde dito po sa oil shocks po, ma'am? On the demand side, kulang tayo ng investments, di ba? Bumagsak na yung overall investments, both domestic and foreign direct investments. Napaka-importante nito kasi usually ito yung nagbibigay talaga ng trabaho sa maraming tao. At yan ang talaga nagpapaunlad ng isang bansa. Ikalawa, yung infrastructure na dapat na bibigay ng gobyerno, na-curtail din yon kasi nga they're trying to correct the corruption, no?
pero makikita mo naman napakarami pang unprogrammed funds na na-allocate for the 2026 budget. So that's on the demand side. Wala naman tayong wala naman tayong asahan sa trade kasi mas malaki talaga ang imports natin kesa sa exports. On the supply side, yung structural mo diyan, problem mo, napakahina ng agrikultura. Okay. Agriculture only contributes 9% to total GDP. Yan ang pinakamahinang sektor sa ating ekonomiya. At nakikita natin na ngayon, wala talaga support ang binibigay or kung meron man, napakakonte, no? Ang mahal pa ng fertilizer. Tapos ngayon na tumaas pa ang oil prices, lalong tatamaan yung mga agriculture products, fisheries, tsaka kasi gumagamit rin sila ng crudo eh. Unang-una sa mga fisheries, yung mga bangka nila gumagamit yan ng diesel. Tapos yung sa mga gulayan, sa mga farms, syempre pag transfer nila yung farm to market, gumagamit rin ng gasolina yan, di ba? So, talagang kailangan palakasin ng agriculture at saka fisheries, no, para ah, kasi maging self-sufficient tayo pagdating sa food kasi right now nag-i-import din tayo ng rice, kaya nga tatamaan din talagang food inflation dahil sa rice kasi malaking inaangkat natin na bigas. Yun nga pong nakakalungkot, ma'am, kasi imbis na tulungan yung ating magsasaka ay kahit ma'am, yung mga kababayan natin ay hirap din or nahihirapan din yung ating gobyerno na papasukin yung iba pa nating mga kababayan na mag-engage into farming kasi nga yung mismo mga magsasaka natin ang nagsasabi na mahirap ang magsaka, ma'am. Ngayon ang age gap na ng or average ng mga magsasaka natin ngayon nasa 50s na po, ma'am. Wala na pong naiinganyo ng mga kabataang magsasaka na pumasok po sa farming. Kasi, paano ka maengganyo? Kunwari, ito nga si Pangulong BBM, no, sinabi niya, we will sell rice at 20 pesos. Magkano ba mag-produce ng rice per sack, no? Or per kilo? So, kung 20 pesos per kilo, magkano mo bibili yung bigas ng farmers? Anong farm gate mo? Napakababa. So, paano pa sila kikita? Paano nila masusustain yung kanilang farms, no, kung ganyan ang mangyayari. So talagang napapabayaan ng agriculture sector. Ma'am, gaano ka-sustainable ang patuloy na pag-asa ng ekonomiya sa OFW remittances bilang pananggalaban sa recession po, lalo na sa nahaharap po tayo ngayon sa global uncertainties po, ma'am? Dapat nga hindi tayo maasa sa OFW remittances. Pero makikita mo, yung Pilipino mismo, the ordinary Filipinos, tayo talaga, sila, kasi ako retired na ako eh. Sila na lang talagang tumataguyod sa ekonomiya na to. Ngayon, makikita mo yung support sa kanila ngayon nitong gobyernong to, limitado din. Kaya nakita mo yan nung nag-umpisa yung crisis wala talagang repatriation plan, di ba? So parang hindi kulang yung pag-aalaga sa kanila. Pero sa akin, sa totoo lang, hindi dapat tayo maasa. Kaya lang, dahil wala nga trabaho dito sa Pilipinas, nag-a-abroad na lang yung mga tao para maghanap ng trabaho. So yun ang nangyayari and it's become a vicious cycle para sa ating ekonomiya na hindi ka nais-nais talaga kasi dapat at tingnan mo ang nagpapalago na nga ng ekonomiya itong OFW remittances tapos inaaksaya pa ng gobyerno yung pondo na nakokolekta sa ekonomiya dahil sa corruption. So makikita mo yung nando sa itaas parang ginagatasan yung sa ibaba. Ma'am, kung aalisin naman po yung VAT at excise tax sa langis, ano ang magiging short-term at long-term na epekto nito sa fiscal deficit at credit rating ng bansa po? Ayun nga, so tataas ang pangungutang ng gobyerno kasi actually hindi tataas yan kung magtitino sila, kung babawasan nila corruption tsaka mag-austerity measures sila sa gobyerno. Ibig sabihin, tatanggalin nila yung mga extraneous expenses nila. So, pero
parang walang ganong political will. So, ang gagawin nila is the easy way out, mangungutang sila. So, pag nangutang sila, lalaki yung utang. Sabi ko nga kanina kay Admar, from 18 trillion, baka maging 20 trillion this year kasi ah, dagdag ng another 2 trillion yung sa budget deficit, no? So, pag ganun, syempre, matreten yung credit rating mo kasi yung kapasidad mo to pay to make debt repayments, mababawasan kasi isa pa yung revenues, no? Baka mabawasan din dahil nga yung investments mahina. So yung collection nila from corporate earnings, bababa din yun kung mahina ang business sector. So, yun, ang nakikita ko yung credit rating, either the same or baka maging negative yung outlook. Yun ang mangyayari dyan. Ma'am, paano naapektuhan ng mababang business confidence at mataas na cost of doing business ang kakayahan po ng Pilipinas na maka-attract ng investments na makakatulong sana sa pag-stabilize ng ekonomiya po? Actually, bago pa nag-crisis, ang sama na ng investment scenario, di ba? Negative yung ano nga, yung approved investments, bumaba na yan ng 50% last year. So, kung yun yung approved, kumbaga yun na yung mga investment commitments. Ibig sabihin, this year, yung inflow ng investments, bababa din. Perhaps by the same amount or baka larger pa kasi baka yung iba mag-atrasan din kahit na-approve yung investments nila, pag nakikita nila ganitong sitwasyon, baka umatras pa rin, hindi pa rin pumasok yung investment nila. So napaka dire nung ating investment scenario or environment at this point, no. So isa pa yung investment environment in other countries, hindi rin ganun kaganda at this point because everyone or all countries are affected by the oil crisis. So, syempre, magfo-focus muna sila doon sa sariling bansa nila bago sila mag-ibang bansa. Lalo na sa pagdating sa stock market investments, maghahanap muna sila ng mga murang investments kasi parang bumagsak yung presyo ng mga malalaking kumpanya sa kunwari sa Estados Unidos or sa Europe, ganyan. So, dun muna sila maglalagay ng pera bago dito sa Pilipinas. Kumbaga, low priority tayo at this point. Ma'am, isa na lang po bago ko ibalik kay Partner Admar. Kapag nagtuloy-tuloy po yung ganitong klaseng problema, sa tingin po ninyo ma'am, meron pa pong mahuhugot na pondo ang susunod na administrasyon or nakikita niyo po ba na magiging katakot-takot na problema ang sasalubong po sa susunod po na administrasyon po ma'am? Actually, alam mo, kawawa yung akala nila masarap maging presidente, pero yung susunod na presidente, mahihirapan talaga kasi unang-una, dahil sa napakalawak na corruption, kailangan ayusin niya yun. Kailangan meron maging accountable. Kasi ngayon nakikita mo na kailan ba nagsabi si Presidente, nang mahiya naman kayo, July. Hanggang ngayon, wala pa talagang yung big fish na nakukulong, di ba? Tapos lumantad yung mga Marines, mga sundalo, nagsabi yung mga mali-maleta. Hindi naman pinapansin. So, kumbaga, kung ako yung susunod na presidente, ayusin ko muna yan kasi kung hindi, yung budget mo will always be threatened. Okay? Kasi ang corruption, dahil nga napabayaan yan at pinabayaan ng leadership na magkaganyan, so lumawak, hindi lang sa top level yan, hindi lang sa Congress, Senate, pati sa LGU, sa mga barangay. Lumawak yung corruption dahil nga pinabayaan na ganyan. Kaya 'di ba in the past narinig niyo yung 30-30-30 scheme na or ano ba yung 777 scheme na inexpose ni Mayor Magalong ba yon? Ay, tama ba? Opo. Yung sa Baguio, si ba Mayor ng Baguio? Mayor Benji Magalang po. Oh, si Mayor Magalong, 'di ba? In-expose niya 'yon. This was way before the crisis. This must have been around 2024 or early 2025. So, doon pa lang makikita mo nasa barangay level na
yung corruption. So, yung susunod na presidente, haharapin niya yan. Kailangan niyang ma-restore ang fiscal discipline. So, hindi madali yun kasi napakalawak nga. Yan. Tapos, ikalawa, kailangan niyang tu- ah, tutukan yung pangungutang, no? Kasi ayaw mo nang tumaas yan. Baka mabalik tayo dun sa mga martial law years na sobrang lumobo talaga yung pangungutang at nagkaroon tayo ng debt crisis. At ikatlo, kailangan talaga mag-attract siya ng investments para magkaroon ng mga trabaho yung mga Pilipino. Kasi tingin ko from 3 million, kasi currently yung unemployment mo 2.8 million, no? Tataas pa yan this year, baka maging 4 to 5 million kasi nga magko-cost cutting yung mga business dahil tumaas ang cost of production nila. So, yan ang isa pang tutugunan, yung pag-provide ng maraming trabaho. At kailangan dyan fiscal stimulus. So kung yung budget mo hindi ayos, yung ability ng government para mag-provide ng fiscal stimulus very limited kasi yung mga infrastructure projects may hirapan siya, di ba? Lalo ngayon, hirap na hirap silang maghanap ng honest contractors sa DPWH kasi napakaraming kawatan dyan sa construction business na yan. So marami, napakalawak ng magiging problemang haharapin ang susunod na administrasyon dahil napakalawak ng damage na ginawa ng current administration na ito. Opo. Ma'am Cora, tayo pong host ng ASEAN po. Do you think po, yung dito lang sa mga magkakapitbahay natin, isama na rin siguro natin yung hindi parte ng ASEAN, mga kapitbahay pa natin dito sa Asia, kakayanin natin kung magtutulungan itong mga bansang ito kahit na magkaroon po ng problema doon sa ibayong dagat, at meron na bang bansa rin natin na kapitbahay dito sa Asia or sa Southeast Asia na hindi naman ganun kalaki ng epekto kagaya po sa atin? Ano ibig mo sabihin, Admar? Kung baka kayang Pag mag-sustain sinabi natin dito, kaya. magkakapitbahay, magtutulungan lang po, na hindi tayo aabot sa ganito pong sitwasyon, lalo na sa langis po natin po, Ma'am Cora. May kanya-kanya naman silang problema. Tsaka, alam mo yung ibang bansa, syempre, binabantayan rin nila yung nangyayari sa mga kapitbahay nila. So kung nakikita nila ganitong level ng corruption na nangyayari dito sa Pilipinas, bakit sila makikipagtulungan? Kasi baka masayang lang yung pagtulong nila. Makikita mo naman kagaya ng South Korea, sabi nila ayaw na nila magpautang sa Pilipinas, di ba? Kasi nakikita nga nila na ganun yung patakbo ng gobyerno. So sana nga magtino na nga itong gobyernong na to para pagdating ng ASEAN Summit, may mapala naman tayo sa pagtitino ng gobyerno. Napakahirap ibenta ng Pilipinas ngayon. Alam mo, for 30 years, I was selling the Philippines to foreign investors. Pero at this point, at saka noon, eternal optimist ako eh. Kasi nakikita ko ang daming plus factors ng Philippines. Unang-una, bata ang ating population, napakarami nating natural resources, magaganda ang mga tourism sites natin. Pero with the way the governance is, the leadership is handling its governance, makikita mo napakababa na ng rating niya kasi dahil sa level of corruption na nangyayari. Opo, kasi lalo na ngayon na kailangan natin na magdagdag ng pera sa atin pong gobyerno, palakasin muli ang ating ekonomiya. Kung matatandaan niyo po, dati grabe yung world war sa pagitan po ng mga opisyal ng Pilipinas at ng China, to the point na nasiraan pa ang presidente ng China sa atin. Pero ngayon, sunod-sunod ang mga ugnayan natin with China after ng mga ganong pong klase ng mga relasyon natin with them. Kumbaga, ang ending, balik ulit tayo sa kanila na makakatulong sila sa atin, lalo na sa panahon po ngayon ng krisis. Kasi nga hindi klaro yung foreign policy, foreign relations policy ng gobyerno. Hindi nila alam kung saan sila lulugar. Sinasabi nila, independent foreign policy. Pero ganon, yung sinasalita, iba sa ginagawa.
So, sabi nila independent pero inaaway nila ang China. Kasi short-sighted hindi nila nakikita yung pwedeng maging epekto pagka in-antagonize mo ang isang malaking bansa. Lalo na yung China, napakarami nating trade relations dyan, ano? Kasi marami sa mga goods natin, especially yung mga non-food items, no? Napakaraming nanggagaling sa China. Tsaka China is also rich in minerals, no? So may sarili silang langis, may sarili silang mga, yung mga essential, ano nga ba yung tawag doon, mga resources, mga metals, ganyan. Marami sila niyan. So, hindi natin pwedeng i-isolate yung sarili natin and just be a strong ally of the US. Kailangan balanse, balanse. We should be really a friend to all nations. Opo. So matotal po ma'am, bilang isang investor relations specialist, sa panahon na ngayon, mahirap po ibenta ang Pilipinas sa mga investor. Oo, napakahirap kasi yung outlook eh. Ang lagi, investors, they invest on the future, they don't invest in the present. So they look at the future indicators. Kikita ba tayo dyan? Kasi syempre, bakit sila maglalagay ng pera dito kung hindi sila kikita? So if they see that the outlook is negative, hindi sila pupunta dito. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Ma'am Cora, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at kung may mensahe rin po kayo sa ating kasalukuyang gobyerno. Yeah, so right now, sa mga kababayan natin, kailangan maganda tayo kasi baka mas lumala pa yung crisis, no? Kasi nga, napaka-limited ng capacity or ang abilidad ng gobyerno natin para tumugon sa isang krisis na to. At hindi lang ito ang krisis na haharapin natin. May mga krisis pang parating. Kunwari, pag tag-ulan ulit, di ba? Sigurado babaha na naman sa maraming lugar. So since hindi naituloy yung mga flood control projects, umasa kayo na kung nasa flood prone area kayo, babahain at babahain ulit kayo. So maghanda kayo. Kung kailangan nyo lumikas, maghanap na kayo ng lugar na pwede nyong likasan or puntahan, no? For emergencies. Tapos mag-save kayo. Huwag kayong, kumbaga, kailangan talaga maging wise spender tayo at this time para, kung may crisis nga, meron ka pang extra money para ma-address yung crisis na yun. Huwag tayong aasa masyado sa gobyerno. Para naman sa pamahalaan, sana naman magkaroon sila ng change of heart. Sana magkaroon sila ng compassion para sa mga masang Pilipino. Kasi, alam mo, yung corruption, pang sarili yan eh. Sarili lang nila iniisip nila dyan. Tapos ninanakawan pa nila ang masang Pilipino. So, itigil na nila yan. Sana magkaroon sila ng change of heart at isoli nila yung ninakaw nila.